Magandang araw po sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga mahalagang usapin sa ating bansa. Ngayon po, ating pag-uusapan ang mga kamakailang developments na may kinalaman sa trust rating ng ating mga leader. Ayon po sa mga ulat, umano'y may pagbaba sa trust rating ni Pangulong Marcos Jr. batay sa mga resulta ng mga survey. May ilan pong nagsasabi na ito ay maaaring dulot ng ilang kontrobersyal na issue at ang kasalukuyang estado ng administrasyon. Ang mga kaganapang ito ay nagbigay daan para magkapag-usap ang mga tao tungkol sa kanilang pananaw sa liderato ng bansa. Sa kabilang banda, nakita rin po natin ang mataas na trust rating ni VP Sara Duterte na umano'y patuloy na tinatangkilik ng nakakarami. Marami pong nagsasabi na ang mataas na ratings na ito ay indikasyon ng malakas na suporta sa kanyang pamumuno. Ngunit may ilang nagsasabi ring maaaring may epekto ang mga survey sa publiko at politika. Umano'y, nagiging senyales ito na may malalaking pagbabago sa hinaharap, lalo na po sa darating na halalan. Ang mga opinyon at impormasyon na ipinapahayag ko sa video na ito ay batay lamang sa mga ulat, surveys at pahayag mula sa iba't ibang mga tao at grupo. Ang mga nabanggit na impormasyon ay hindi ipinaglalaban bilang ganap na katotohanan, kundi bilang mga pananaw at pagsusuri mula sa mga mamamayan at mga tagamasid na mga kaganapan sa ating bansa. Bilang bahagi ng ating pagtatalakay, ipapakita po natin ang isang bahagi ng isang pahayag na kumakalat online na umano'y nagbibigay linaw sa kasalukuyang political landscape. Panoorin po natin. Good news po itong pag-usapan natin tungkol sa trust rating ni Pangulong Marcos Jr. ikumpara kay VP Inday Sara. Okay. Resulta ito ng survey ng Pulse Asia, isang credible na survey group. Pulse Asia, Publicus Asia, WR Numero. Ito yung mga pinagtitiwalaan ko na survey groups. Pag Okta at saka Tangerine, baliwala na yan dahil iba ang ano. So ito, post ng Inquirer.net, sabi, just in, among the 4 highest ranking national government officials in the Philippines, only Vice President Sara received a majority approval rating from Filipinos with at least 61% expressing trust in her. Pulse Asia latest full reveals. Ito. Sinulat ko sinamarize ko, no? Dito na sa aking notebook para may kodigo ako. No, March 23 to 29 ang survey. So, I think nasa Netherlands si VP Sara itong survey period na ito. So, ang big trust o approval o trust rating ni VP Sara 61%, samantala si PBBM is only 25%. So, sobra sa kalahati. Kung sa basketball pa, parang NBA na laro. Sino bang paborito niyong NBA na? So ako, Golden State Warriors versus Ginebra San Miguel. Ang layo. 61. So, yun po yung big trust. Meron din yung no trust o yung distrust. Ilang Pilipinos ang walang tiwala sa presidente o ilang ding porsyento ng Pilipinos ang walang tiwala sa vice presidente. Ito. Si PBBM meron siyang 54% na distrust rating. Samantala, si VP Sara, only 16%. So,
pwede mo nang makuha ito yung net trust rating. I-minus mo lang yung distrust, yung trust at saka distrust. So, si BP Sara, 61% ang trust rating niya, ang distrust sa kanya is 16%. Meron siyang positive 45% na trust rating. Samantala, ang Pangulong Marcos Jr., negative. 25 minus 54. Di magne-negative ka. So, ang net trust rating ni Pangulong Marcos Jr. is only negative. Grabe. First time in history na wala pang 3 taong nagne-negative na ang kanyang trust rating. Negative 29%. So, ikumpara natin itong Pulse Asia Survey doon sa bago lang ding inilabas ng Publicus Asia, first quarter of 2025. Mas mababa pa nga dito eh. Ang trust rating ni PBBM is only 14%. So, halos mas mataas ng kaunti dito sa Pulse Asia dahil 25%. 14%, the lowest so far. Ang kanyang distrust rating is 63%. So, ano ang kanyang net? Ang net niya is negative 49%. No wonder, pag magbasa ka sa mga comments, tad si PBBM ng mga negative comments. Kung meron mang positive comments tungkol sa kanya, karamihan naman mga trolls. Kasi nakalock ang profile nila, ka-open lang yung account, ang liit-liit ng mga followers. So, ano na lang, saving face na lang. Si BP Sara sa Publicus Asia, trust rating niya is 39%. Ang distrust rating niya is 39%. Kaya ang kanyang net is 0. At least hindi negative. Si PBBM, first time in history na meron tayong presidente, hindi pa naka 3 taon, nagne-negative na siya. Ano ba yan? So, ano na lang kayang mangyari kung matatapos niya ang termino niya? Ilang porsyento na kaya ang kanyang ano? Kasi, after midterm election, ang sitting president tinatawag ng lame duck president. Magsisimula na yung mga balimbing. Kung ang mga politiko, kung sino yung malakas, ayan, lilipat na yan. So makikita nyo ang mga balimbing na politiko after midterm election. Nako, with these ratings na si BP Sara pataas ng rating niya, si PBBM pababa, marami ng mga balimbing unti-unti maglalapit na naman sa mga Duterte. Okay. Magbasa tayo sa mga comments, ano? Kaya ito, nakakatuwa. Okay. Istorba Ranes Arnel, sabi niya, majority voice of the people is the voice of God. Nagsasalita na ang mga tao. Okay, ano pa? Marami ang hindi naniniwala. Mga loyalist, sabi nito, loyalist ito. Alice Mexico. Too good to be true. When money talks, everybody listen. Itong survey ng Pulse Asia, kung binayaran man ito ang nagbabayad, strat-based group. Ano ito? Hindi ito grupo ni BP Sara ang nagbayad kung commission survey. Hindi nila matanggap. Ito, sabi, so alam na, BP Sara 2028 will be president now. All the Bangag allies, good luck. Yes! Pag ganito, ang trend, alam na natin sinong presidente. Kaya importante, sa impeachment trial, manalo si BP Sara. Kailangan natin ng mga senador. Duterte plus 2. So, bahala na tayo. Sino yung plus 2? Ako, ang i-plus 2 ko, susundin ko yung
inendorso ni PRRD at ni BP Sara, walang iba si Senator Amy Marcos at saka si Congresswoman Camille Villar. Yan ang aking plus 2. Pag-usapan natin ngayon ang epekto ng controversial campaign ads ni Senator Amy at BP Sara, yung itim ba? Amy, Inday Trust, Amy Marcos, ipaglaban ang tama, itama ang mali. So, basta, ang galing ng konsepto nito na ang utak pala, ang mastermind, yung concept galing mismo kay BP Inday Sara. Di ba, nagsabi siya noon na God save the Philippines. Nasa delikadong lugar na kalagayan tayo. Yun, maitim ang ating hinaharap kinabukasan. Delikado. Kaya itim campaign. Ito, mukhang epektibo ang itim campaign dahil nag-react kaagad ang Malacanang. Nag-respond si Yusek Claire Castro, tapos nagpatulong pa sa Police General. Dalawa na silang nag-respond. Ito, post ng Sunstar Davao, sobrang itim. Itim is darkness. Yung kinabukasan mo, wala. Kung sa ano pa, Bisaya, ngit-ngit pa sa alkitran, mas maitim pa sa alkitran. Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, in a briefing held Tuesday, April 15, ngayon, address concerns, yun, raised by a recent campaign advertisement featuring re-electionist Senator Amy Marcos and Vice President Sara Duterte, which described the Philippines as itim due to criminality. Ang galing, natamaan sila. Sapol na sapol. In response, ito na, police, nagpatulong si Jose Claire Castro sa police. Dati, siya lang nagsasalita. Ngayon, parang call a friend. Ayan. In response, Philippine National Police Director for Police Community Relations, Major General Roderick Alba, assured the public that the streets remain safe and that efforts to strengthen public safety and order continue. Really? Ano sa tingin nyo? Ligtas ba ang ating mga lansangan ngayon? Ikumpara mo nung panahon ni PRRD. Alin ang mas ligtas? Lalo na ngayon, yung lumalala na kalagayan sa pinagbabawal na gamot na bumalik na yung dati. Ligtas pa ba tayo? Yung sunod-sunod na kidnapping, lalo na ang mga Filipino-Chinese businessmen, ligtas pa ba tayo? Tanong lang naman. So, nasa atin na, perspective na ng taong bayan. Ang sinasabi ng gobyerno, mas tahimik ngayon dahil ngayong statistics nila bumaba daw ng ilang porsyento. But statistics lang yun. Depende sa taong bayan. Ang laking reklamo ng Filipino-Chinese community. Nagpahayag sila statement condemning with outrage, with grief, yung nangyayari ngayon. Hindi na safe ang ating komunidad. So, yung sentiment ng Filipino-Chinese community, mayayaman na yan, ha? How much more yung mga ordinaryong tao lang? Mas grabe. Kaya nasa pool sila, itim, due to criminality. Naniniwala ba kayo itong sabi ng pulis na the public, the streets remain safe and that efforts to strengthen public safety and order continue. Okay. Alba also emphasized, yung police general pa rin, that the PNP should not be disheartened by such negativities. Bakit? May mga pulis na ba na nalumuran? Disheartened by such negativities and reaffirm the organization's commitment to serving and protecting the community. Okay. Kay Castro naman, ito as usual.
Castro also said that the term itim used in the campaign ad was meant, ang galing niya, was meant to refer to the previous administration, not the current state of the country, as usual. Tatak Castro. Bato niya pa rin, Duterte yan. Hindi ngayon. Yun po ang linya ng Pangulong Marcos may isang campaign sortie. I don't know saang lugar na yon na mamili kayo, sabi ng Pangulo. Gusto nyo bang babalik tayo sa horrifying times yung present administration? O sige, iboto nyo ang kandidato nila kung gusto daw natin yung madilim na kahapon, magulo, horrifying times But sabi ng Pangulo, but if you choose a brighter future, mas ligtas, mas prosperous, iboto nyo ang kandidato ng alyansa. Okay? Ipinost niya yan sa kanyang social media page. Ito po, itong post na ito, yung horrifying times, panahon ni PRRD at brighter future, panahon ni Marcos Jr. Yan po ang pinutakti ng more than 700,000 na laugh emoji sa kanyang official Facebook page. Tandang-tanda ko yan In just 3 days, halos 1 milyon na laugh emoji. Pinagtawanan ng netizens ang Pangulo. Dahil siya, comparison niya, horrifying times, madilim daw, itim, na kahapon yung kay Duterte, siya daw yung maliwanag. Hindi siya pinaniwala ng taong bayan, pinagtawanan siya. Tuloy, tinanggal yung feature sa kanyang Facebook page. Hindi mo na mabilang ilan yung laugh, anger. Tinalis na nila. Bakit? Natakot Bakit kayo matakot? That's the only way, ang mga netizens, maipalabas nila yung pagkadismaya nila sa nangyari. Inalisan nyo pa ng, anyway, makalagay ka pa rin ng laugh or angry emoji, kailang hindi na natin makikita. Ayaw na nilang mabuking. So yun, usual Castro style, bunton ang sisi sa mga Duterte. Duterte daw ang itim. Well, bahala na taong bayan. Election na, May 12. Ano nang nangyari? Karamihang OFWs natin na bumoboto na, wala nagkaluko-luko na. Ibang pangalan ang lumalabas. Anong ibig sabihin nun? Nako. So, basta, tayo na, taong bayan ang maghusga ngayong May 12. So, maraming salamat. Gusto kong i-share sa inyo, mga kaibigan, ang napanood kong reels na nakakataba ng puso para sa atin na mga nagmamahal sa mga Duterte. Ito po, graduation time ngayon, kanina, kadaan kami sa isang eskwelahan, graduation ng mga senior high. So, ngayon lang, may napanood akong Facebook reel. Graduation, most likely senior high din ito kasi madamihan nung i-announce na congratulations, graduate na kayo, di ba? Taasan na ng mga sigawan. Pero I don't know paano nangyari. Bigla mga estudyante sumigaw ng Duterte. Grabe, nakakatindig balahibo. So, ito, ipanood ko, iparinig ko sa inyo Yun. Yun. Tapos ng mga paano nangyari yon? So, tingin ko, mayroong
merong isa o dalawang estudyante na nagsimula lang ng sigaw. Na siguro hindi na mapigilan yung emosyon ng ano, kasi na kahit ako from time to time naiisip ko yung nangyari kay Tatay Digong. Halos hindi ako makapaniwala. At mabuti nga sa akin at nag-vlog ako, no? So every time na nag-vlog ako at nailalabas ko yung aking yung emotion ko, nakakaraan ng dibdib ko kung nag-vlog ako. Basta, nagsasalita, ilabas ba? Kung may kinikim-kim ka sa dibdib mo, sa puso mo at hindi mo mailabas, yung galit ba yan, pagkadismaya, disbelief, whatever. Pag hindi mo maipalabas, delikado ka. Kaya kailan ipalabas mo? So, yung mga okasyong ganito, may dalawang estudyante siguro na kung ano man ang nakita nila kay PRRD, ayun, nagsimula lang. Duterte! Narinig ng ibang estudyante. Pari-pareha sila ng damdamin. O di, talagang mapapasigaw ka talaga. Yun ang tingin ko dyan. Spontaneous. Walang nagturo. Hindi katulad sa mga gatherings ng Presidente Marcos. Kailangan pa yung, okay, the President of the Republic of the Philippines, palakpakan natin siya. O, saka lang papalakpak ang mga tao. Ulitin natin ito. Ulitin ko, nakakatindig balahibo. Oo. Meron pa akong isang napanood hindi ko na mahanap Graduation ball naman. So, high school pa rin to, graduation ball Wala namang graduation ball sa college. Sumasayaw yung mga estudyante. Mamaya, may sumigaw ng Duterte, Duterte. Ayan. Habang nagsasayaw yung mga estudyante, very happy na tuloy pa rin nasayaw. Kaya lang, sumisigaw sila ng Duterte, Duterte. Hindi ko na mahanap. Isinave ko nun Hindi ko nahanap. So, similar itong graduation. Duterte, Duterte. Ang naisave ko yung swimming pool. Mga unlikely places na nagiging Duterte rally. Ito naman, swimming pool naman tayo. Isa pa. Oh? Basta. Grabe. Kabaliktaran sa nangyayari sa BBM rallies o campaign kayo niyan. Ulitin ko, kailangan mong sumigaw. Kailangan may mag-lead sa audience na palakpakan natin sa Cebu. Si Governor Gwen Garcia. Pinagmamalaki niya. Sabi niya, Cebu Province. Kasi pinakamalaking boto ng Unity mo, PBBM nung nakarang eleksyon galing sa Cebu. Totoo naman. Kaya pinagmamalaki ni Governor Gwen Garcia na Cebu Province, we have made PBBM the 17th President of the Republic of the Philippines.
Akala niya papalakpangan ng mga tao. May pumalakpak, mangilan-ilan kakaunti. Sabi niya, "Hoy, pakpakpod mo, hoy." Parehas sa Negros, BBM! BBM! Mingaman. What's up, what's up? Asan pa? Sambuanga. Sambuanga. Gawin nating number 1 si Erwin Tolfo. Nako, walang pumalakpak. Mingaman, palakpak mo na. Mga ganun ang mga political gatherings ng administration o BBM. Malamya, kulang na kulang sa energy. Hindi katulad, isa pa, sa Malaybalay City, Kaamulan Festival, si Senator Bato nagpunta doon. Wala nang sigaw-sigaw. Gumaganon lang ang kamay ni Senator Bato. Gumaganon lang. Ang mga tao sumisigaw naman, Duterte, Duterte, Duterte. Yun na po ang katotohanan ngayon. Alaga, hindi mo na mapigilan ang emosyon ng taong bayan sa pagsigaw, Duterte, Duterte. At yung sigaw na yan, magtra-translate yan sa balota. At nakikita na natin ngayon sa OFW voting sa online. Halos lahat ng nagre-reklamo, bumoboto ng straight line-up ng Duterte, kailang iba ang lumalabas. May narinig ka na ba kayong reklamo ng OFW online voting? Nasabi nila na, bumoto kami, straight alyansa, iba ang lumabas, PDP ang lumabas. Meron na bang ganong reklamo? Correct me if I'm wrong, wala pa. Poros mga straight PDP laban ang binoboto ng online na iba naman ang lumalabas. Yung pinsan ko sa Qatar, sabi niya, hindi na kami boboto. Kasi nagpunta kami sa embassy, wala na daw manual. Online na lang. Sabi niya, nakakainis. Kasi boboto sila, tapos dadayain lang, huwag na lang. So, ganun po. But, huwag po tayong patatalo. Basta mananaig ang hustisya, katotohanan, mananalo, mas maraming manalong senador ngayon na pro Duterte para manalo si BP Sara sa kanyang impeachment trial para makabalik po ang ating Tatay Digong. Pag-usapan naman natin ngayon ang palitan ng maanghang na salita sa pagitan ni Senator Amy Marcos at Senator Chis Escudero. Kalakip nito yung ginagawang Senate hearing sa pag-aresto kay PRRD. Yun nga, na-cite in contempt na yung Ambassador Lacanilaw, biglang pinalabas ni Senator Escudero. So, umangal si Senator Amy na ano daw yun, wala daw sa rules ng Senado yung ano pa ng show cause order. Wala daw yun, sabi ni Senator Amy. Sabi naman ni Senator Escudero na due process lang sinusunod niya. Kaya pinalabas kaagad yung Ambassador Lacanilaw na pinakulong ni na Senator Amy. At yun na, nagbatuhan na sila ng salita. Sabi ni Senator Escudero na huwag gamitin ang Senado para sa inyong personal na interes, pangangampanya. Ako, sumagot naman si Senator Amy. Ito yung exact na sagot niya. Yung ginagamit para sa politika. Yung hearing. Nakakatuwa naman. Kasi alam naman natin na siya ang ambisyoso. Tinawag niyang ambisyoso ang Senate President. Ako nga yung nakalimutan na mangampanya na. Agree ako. Instead na mangampanya si Senator Amy, diyan na siya, nagtutok na siya sa Senate investigation. And to me, I salute her for that. Maraming nagsasabi na wala na daw silbi yung Senate investigation. To me, may silbi. Nalalaman natin yung mga detalye na nakakarimarim na mga sinungaling ng mga government officials, yung ginawa nilang kidnapping, aresto kay PRRD. Okay. So, ambisyoso.
ano yung pagkambisyoso. I think 2016 ba yun? Kumandidato si Senator Escudero, Vice President, kaya lang natalo. Correct me if I'm wrong. Kumandidato na yan na Vice President. So kung nagkandidato siyang Vice President, baka yung patama ni Senator Remy, baka gusto niyang magpresidente. Ano, sa tingin nyo? May pag-asa bang manalong presidente si Senator Escudero by 2028? Meron bang puruhan na kakandidato rin? Kasi ambisyoso Okay, so ito. Meron pang pahayag ni Senator Remy, malakas daw. Sobrang malakas daw si Senator Escudero sa Malacanang. Parang ganun. Ito, malakas. Pakinggan natin Palaban itong Senator Remy. Si SP Cheese noon pa ayaw talaga pirmahan. Yung unang hearing, 2 sampinang hinihingi ko. Pirmahan sana niya dahil hindi sumisipot. Yung ikalawang hearing, nakita naman ng lahat. Walang sumipot ni isa. Sangkatutak ang aking sampina. Hindi rin pinirmahan. Tapos nakiusap siya sa Malacanang. Biglang pinagbigyan kami ng 10 witnesses. Pumayag na ako sa 10 witnesses. At least matuloy lang. Tapos pinalkan din yung date. Pumayag na rin ako. Matuloy lang. Pinagbibigyan ko ng pinagbibigyan. Pero labis naman yung pinalaya, yung na-detain. Hahayaan naman pumunta sa libing. Wala namang problema yun. Contempt kasi is an option given to the committee. Tapos pipirma yung Senate President. Hindi ko naman inida yung contempt order. Pinakita ko lamang nung tinatanong na kung bakit pinalaya. Yung pala, hindi pa niya nakikita yung contempt order pinalaya na niya kaagad. Iba na ang malaka. Si SP Cheese nung pa ayaw talaga Iba na ang malakas. So, kanino malakas si Senator Escudero? Ano sa tingin nyo? Malakas sa powers that be? Pinalaya kagad Anyway, nasa atin na ang pagpasya niyan. Tayo ang mag-judge sa kanila kung sino sa kanilang dalawa ang gumagawa ng tama. Sino sa kanilang gumagawa ng mali. Okay, magbasa lang ako sa mga comments. Okay. Castillo Nelly. Senator Amy, huwag kang papayag, tuluyan mo nang mawalang mayan. Sila ang tsotso sa kapatid mo. Sinasamantala nila dahil ngagba ang kapatid mo. Alfredo Melendez. Hindi na dapat iboto si Cheese Balimbing. Okay, may narinig akong usap-usapan, mga kaibigan ko, kamag-anak. Sabi nila, wala na yan si Cheese Escudero, hindi na yan mananalo sa susunod na eleksyon. So, matswerte siya, nanalo siya noong 2022, kaya may termino pa siya sa 20th Congress. But after 20th Congress, tignan natin. Magpre-presidente si BP Inday ngayong 2028. Tignan natin kung saan mapupunta itong mga Okay, Jess Martinez. Buang nani si Cheese. Klaro, nakayo tua sa pikas siya. Naguba kredibilidad sa Senate Committee. Ayaw na ninyo ibotar. Aron mailisan nani. Kasi trapo iyan. Bahay. Maraming salamat po sa inyong pag-subscribe at pagtangkilik sa aming mga content. Kung nagustuhan po ninyo ang aming video, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi po kayong updated sa mga susunod na usapin. Naway patuloy tayong magkaisa at magkaintindihan sa mga mahalagang issue. Hanggang sa muli, maraming salamat po.